Ngayong gabi, ang kanyang mga nakarelasyon is 23 years old and 18 years old. Batikan ng tatay ko during that time. Ano kaya ang magiging epekto ng pambababae ng ama kay Andre? matupad pa kaya ang pangarap niya sa buhay? Ako ang unang magiging doktor sa buong angkan namin kung sakasakali. Tunghayan sa pagpapatuloy ng kanyang kwento sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Kahapon, napanood natin kung paano napabarkada at naging pasaway na anak si Andre. At kung ano ang naging epekto sa kanya nang magtrabaho abroad ang kanyang ama. Ngayon, sa pagbabalik ng kanyang ama sa Pilipinas, ano kaya ang naghihintay sa kanilang pamilya? Sabay-sabay nating tunghayan ang mga kasagutan sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Let's watch this. Pagka-uwi ng ama mula sa abroad, hindi agad ito nakahanap ng permanenteng trabaho. Unti-unting naubos ang kanilang ipon hanggang sa nakapagtrabaho ito sa isang semi-government company. Ngunit kulang ang inaabot na sahod ng kanyang ama sa kanyang ina dahil sa pambababae nito. Ang kanyang mga nakarelasyon is 23 years old and 18 years old. Batikan ng tatay ko during that time. That created so much turmoil and chaos sa family namin talaga. Yun eh. Wala kaming pera, wala kaming pagkain. Ano yun? Nakita ko yung sitwasyon na yun. Kaya talaga naghirap nga kami ng panahon yun. At the same time, ang nanay ko nabuntis. Isang gabi, nakita ni Andre ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Pag kinokonfronta siya ng nanay ko, wala. Alam mo, ang lalaki pag nagtatago talaga eh. Wala. Pero hanggang bumagsak na, hanggang totally na blown up na, nagtapat na, ganoon. Ang nanay ko, nakita ko na parang mababaliw ang nanay. Kamot ng ulo ng ganyan. Parang tawa ng tawa nanay ko, parang maloloka, ganoon, dahil sa sitwasyon. Ang tingin ko, pawasak na pamilya pa ganun eh. First time ko kasi nakita yun sa pamilya ko. Sinigawan ko tatay ko. Ano ba? Sabi ko, ano ba? Sabi ko ngayon. Pero hindi ko siya minura. Sinigawan ko lang siya. Taas ako ng boses. First time ko sumigaw sa tatay ko. Inakap niya ako. Pag-akap niya sa akin, sabi niya, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Yung sitwasyong yun, ang alam ko na ano eh. Kasi pagkatapos doon, sabi ng tatay ko, magre-resign na ako sa trabaho. Nang magbitiw sa trabaho ang ama ni Andre, siya ang naging breadwinner ng pamilya. Ako ang unang magiging doktor sa buong angkan namin kung sakasakali. At gusto kong bigyan naman ng dignidad yung mga magulang ko. Pagkatapos niya mag-resign, second semester, hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral. I have to work na. Buo yan, sweldo ko, binibigay ko talaga. Nagtrabaho ako una sa Rubber World, 2 linggo. Tapos doon, kasi ang hirap ng trabaho, gumagawa kami ng swelas ng sapatos, pati yung strap ng, swelas ng tsinela, saka yung strap ng tsinela. Tapos after a month, nakapasok ako ng bilang messenger. Ang sweldo ko noon, 10 pesos per day. Nabot ako ng uwi ko ng gabi, alas 6, alas 7, walang overtime. Awa ko sa sarili ko doon. Awa ko. Isang gabi sa kanyang pag-uwi, nakaengkwentro niya ang kanilang kapitbahay na pulis. Narinig ko, minumura niya nanay ko. Sabi ko, napakataas ng respeto ko sa nanay ko. Sabi ko, murahin mo na ako lahat-lahat. Huwag na ako makarinig na yung mahal ko sa buhay, aapin mo ganun. Yung pulis na yon, kinatatakutan sa lugar namin yun. Kasi pag nalalasing yun, nagpapaputok siya ng baril niya eh. Marinig ko yung mura niya sa nanay ko, ginanong ko kagad siya, minura ko siya. Pero mataas ang respeto ko sa kanya, kinikilala ko yun, parang tatay ko na yun. Pero nung i-disrespect niya nanay ko, lumaban ako. Naawat at napigilan ng kanyang mga magulang si Andre sa kanyang masamang balak. Yun na ang una at huling engkwentro niya sa kapitbahay nilang pulis. Meron lang silang pinagtatalunan eh. Ganon talaga yun. Hindi siya nagpapatalo.
nagkaroon ng panibagong trabaho si Andre sa isang malaking kumpanyang distributor ng mga appliances. Naging OIC siya sa isang branch nito. Ngunit sa kanyang pag-uwi isang gabi, nadatnan niyang wala na ang bunso nilang kapatid. Pinakamasakit. Sabi nga hanggang pinakamasakit. Nagwala ko nun. Minura ko Diyos. Minura ko siya. Hindi pwede magpadede nanay ko dahil operada siya. Ang nanay ko cesarean kasi. Walang makakatulong ang nanay ko sa pag-aalaga sa bata. So naturuan ako ng nanay ko. Pati paggawa nga ng duyan tinuro nanay ko paano paghugas ng bote, mag-prepare ng gatas ng kapatid ko, magpaligo sa kapatid ko. So ganun katindi yung attachment ko kay Julius, yung bunso naming kapatid. Kapabayaan ng ospital ang dahilan kung bakit ang simpleng lagnat ni Julius ay nauwi sa kanyang kamatayan. Sabi ko, kung nandun ako sa ospital, susunugin ko yung ospital, papatayin ko yung doktor. Sabi ko ganyan. Because of so much love dun sa kapatid ko. Pinili ni Andre na magpatuloy sa buhay. Ngunit upang maibsan ang sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal na bunsong kapatid, nilakaran niya ang maling landas. Ano ang mangyayari sa buhay ni Andre? Tuluyan na ba siyang lulubog sa kumunoy ng pagdadalamhati? Sundan ang kanyang kwento bukas. You know, Mari, even if the father of Andre, their home was, religious, still, the devil, our enemy, will not stop trying to destroy or disrupt or break up a family. And that is one of the greatest way to break up a family. Pag merong, nambababay ang ama, ng tahanan, at malaman niya ng mom, ng wife niya, siyempre, madi-disrupt talaga ang buong pamilya. Kasi nagkaroon ng gap. You broke your covenant. No? Right. And speaking of that, Peter, di ba bago mo nakilala si Lord, medyo ganun din yung buhay mo, may mga girls ka left and right. Anong nakita mong epekto nito sa iyong asawa, kay Christine? I saw her really, because of that lifestyle, Mari, that I brought so much pain into her life to the point that ito naman nangyayari in her desperation because she wanted to leave. She wanted to walk out on the marriage, and go back home. But in her desperation, that drove her to seek the Lord because sabi niya, nanonood nga siya ng 700 Club at that time, nung sa hapon pa, kay Pat Robertson. At nag-share, may babae doon nag-share na meron siyang philandering husband. So, pero punong-puno siya ng joy. So sabi ni Christine, I want that kind of joy, Lord. Bigyan mo sa akin yan. Bakit siya may ganong klaseng joy? So, but yun nga, thank God, yun ang nangyari. By the grace of God. Amen. Kung hindi, I don't know where I'll be right now, Mari. Totoo yan. Well, thank you, Peter, for sharing your story with us. Based sa kwento mo at sa kwento ni Andre, kapag ang ama o haligi ng tahanan ay nanghihina, ang pamilya ay unti-unti ring natitibag. Tama. Kapag wala talaga si Lord bilang pundasyon ng ating buhay, lahat pwedeng matibag o masira. Sa ating pagbabalik, alamin natin kay Andre, paano niya hinarap ang natitibag na pamilya bilang panganay. Abangan yan sa ating pagbabalik. Diyan lamang kayo. Problema sa pera, sakit na imposibleng gumaling, pinsala ng kalamidad, sa gitna ng matinding suliranin, may isang pangalang maaasahan at tumutugon. Sagot ka ni Lord. Simula November 10 to 14 at 17 to 21, 12 midnight, live sa GMA. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw.
go, John. We're gonna need a bigger boat! He is the light of the world. For block screening or to use this film for fundraising in your church or organization, please get in touch with Gina Romero. Welcome back to the 700 Club Asia. Muli natin makakasama ngayon si Andre Hineta. Thank you so much, Andre. Andre, sa kwento mo kanina, umuwi sa Pilipinas ang tatay mong OFW, nung panahon na yun, OCW. Ano ang unang naramdaman mo nung muli kayong magkita pagkatapos ng matagal na panahon? Masaya po. Kaya lang medyo may konting apprehension dahil walang trabaho tatay ko pagdating dito. Okay. Eh maganda yung sweldo, dolyar ang sweldo pagdating dito. Naisip ko mawawalan siya ng trabaho. O kung magtrabaho man, hindi siya kikita ng ganung kalaki. Hindi na rin siya nakabalik. Ano? Hindi na po siya nakabalik noon kasi gera na sa South Vietnam, Vietnam during that time. So happy in that sense na buo ulit yung family, pero may konting apprehension. Sabi mo, paano na ngayon? No? How do we move on? So nung nalaman mo naman ng bababae ang father mo, ano yung nasa isip mo noon? Masakit po kasi unang-una buntis ang nanay ko noon. Tapos ganun ang naging sitwasyon. Eh tapos yung naging babae niya, mga bata pa. Isang 18 years old, saka isang 22 years old. Ang tatay ko noon, mga 56 na, sabi ko. Tatay ko. Ganun. Kulang masakit pa times 2. Masakit. Oo. So sa dinami-dami ng problema ninyo, buntis na yung nanay mo, Kulang pa sa at pera. kulang pa sa pera, na babae pa. So anong nakita mong paraan, nakita mong parang nababaliw na pala yung nanay mo sa mga bisyo ng tatay? Paano mo hinarap ang sitwasyon bilang panganay? Opo, kasi ang tatay ko noon deny ng deny eh. Wala raw eh. Eh nung madiscover ng nanay ko talaga, wala na talaga. Pagkain nga namin, hirap kami pagkain eh. Galit na ako noon. Ang nanay ko, gumawa na lang siya ng isang aksyon na para bagang magpapabaliw siya. Kinuwento naman ng nanay ko eh. Ginawa niya yun para yung tatay ko magising siya, matauhan no? siya. Yeah. Pero nakita ko, lately lang nagtapat ang nanay ko eh. Nung inisip ko, sabi ko, sira na pamilya ko. Sira na pamilya namin. Sinigawan ko tatay ko noon. Naggalit talaga ako. Pero nung sinigawan ko siya, first time ko, niyakap ako ng tatay ko. Napalood kami pareho. Sabi, anak, sorry anak, sorry. Sige na, hindi na ako papasok ng trabaho. Ganon. So that was the first time na niyakap ako ng tatay ko. At ibang nakpakiramdam na pala. So yung girlfriend niya nandun sa trabaho? Kasama niya po sa trabaho, pareho yung dalawang babae. So para maiwasan yung nag-resign na lang siya? Opo. So gusto kong balikan yung sinabi mo, no? That was the first time you ever received the hug from your father. So your father is not the hugging type. He will not hug you and hug your sister or your brother. Hindi siya yung huggy type. Meron pong time noon kasi nung bata pa kami. In fact, naalala ko na pinaliguan niya ako noon eh. Yeah. 6 na taon ako noon eh. Kinder ako noon. Pero nung mga panahong yun kasi, nung nag-abroad na siya, pag pumupunta siya rito, wala, nakakain lang kami, pero walang hug, wala pong ganun. Hindi kami nag-express ng... Yeah, ibang way siya nag-express ng love niya sa inyo. Pero hindi too much physical touch. Wala po. Pero ikaw ngayon, bilang ama, alam mo na yung gaano ka-importante yung hug coming from a father. Kasi when you hug your son, halimbawa ikaw, when you hug your son, you're affirming his manhood. And when you hug your daughter, you're affirming her womanhood. Ganun ka-importante yung hug ng galing. I don't mean to say hindi importante yung hug ng mother, no? Pero yung hug ng father, iba. Kasi manly hug. Malaking impact. So, at that moment, no? Sinigawan mo siya. Then that's the first time nakatikim ka ng medyo matagal na hug, no? Tapos nagsosorry siya. What did you feel at that time when your father was asking and a forgiveness from you? What did you feel? Sabi ko po noon, ito na. Magbabago na ang tatay ko. Kasi first time siyang nagsalita ng gano'n at iyakap niya. Iyak siya ng iyak.
Iyak din ako ng iyak. No? So did that assure you, nagbigay yan siya ng assurance sa'yo na talagang meron siya mga hakbang na gagawin para magbago? Opo. And after that kasi nag-resign na siya ng trabaho eh. Just a few days from that, nag-resign na siya ng trabaho eh. So seryoso na siya. Yeah, he meant what he said. Kailangan ko po magtrabaho kasi wala kaming kita. Tama. Paano na ngayon, no? Bilang panganay po. So from that moment, did that change your relationship with your father? Meron bang Lumalim ba ang relationship? From that moment on, nagbago siya? May konti na. Pero yung pagiging emotionally attached, hindi pa rin po ganun ka. It's only when Jesus came. Yeah. Panginoon pa rin. Wow. So, nang tumigil ka sa pag-aaral at hindi ka na maka-continue for your plans to become a doctor, so how did that affect you? Lalo na yung tingin mo sa sarili mo. Ay, awa. Kasi pati pagkain namin, wala kami makain. Yeah. In fact, tanghalian na, I have to go to Tondo para manghingi ng pagkain sa mga tita ko roon. Pumunta pa from Novaliches, magta-travel. Awa ko sa sarili ko po noon. Grabe. Kami, family. Bumagsak talaga yung kabuhayan namin talaga po. Plus, meron pa akong maliit na kapatid doon, si Julius, buhay na po noon eh. Alam niyo, ang gatas ng kapatid ko, yung yung bigas. Yun lang. Yeah. Kaya payat siya noon, during that time, payat siya. So, sa kwento mo kahapon, sanay kang makipag-away kasama ang barkada mo. Bakit ka nagpapigil sa magulang mo kahit gusto mong awayin yung pulis na nakipagtalo sa nanay mo? Actually, ang totoo po, hindi po ako nagpapigil. Pinigilan nila ako. Noong pagpanik ko sa gate ng bahay po namin ganyan, nakita ko minumura niya yung nanay ko. So, ginawa ko agad siya, binura ko agad siya, pero mataas pong respeto ko sa kanya. Pagpasok ko ng gate na ganoon, punta ako na sa kwarto nila, meron jungle bolo po roon. Kinuha ko kagad yun. Pagbaba ko niya, nagbumura ako. Nandun na siya sa may kasi pader lang po ang pagitan. Putok na ng putok ng baril yan. Tapos, nandun ang nanay ko, tatay ko, lola ko, pinindaw nila akong ganun. Hanggang makuha nila itak sa akin. Wow. Pero nagbumura ako noon, minumura niya rin ako. Ganun. In fact, that was a God moment because what could have happened if you went out and he's got a gun? Di ba? Ikaw bolo lang. Right. So, Andre, sa ganun sitwasyon, parang patong-patong lahat, na kulang yung pagkain, tapos may nangyari pa sa kapatid mo, and then in yung trouble with your neighbor, yung astig na pulis na yon. So, did you ever question, nasaan ba ang Diyos? Alam ba niya yung sitwasyon ng family ko, ng sitwasyon ko? Pag uwi ko po ng bahay noon, maliwanag na maliwanag yung bahay namin. Siguro mga ilang metro po yun. Sabi ko, ba't maliwanag? Sa pagpasok ko, kinakabahan na ako. Pagpasok ko ng pintuan namin sa gate namin ganun, kita ko may kabaong na. Minura ko Diyos. The hardest experience sa life ko noon, minura ko siya. Pero lumaki religious po kami. Sa sobrang sama ng loob ko, nung galit ko noon, minura ko ang Diyos. Awang-awa na kami, hiram na kami sa buhay, tapos patay pa yung kapatid ko. Hanggang ngayon po yung pain na yun, ganun pa rin yung pain. Yun pa rin ang pinakamasakit na pain sa buhay ko hanggang ngayon. Kamatayan ng kapatid ko. Kaya mahal ko siya. Yung unang sweldo ko po noon, pinili ko ng gatas siya, yung Alpine. Kasi payat siya eh. Walang madede yung kapatid ko. So lahat ng sweldo ko, buong sweldo, yung first sweldo ko, pinabili ko ng gatas, yung Alpine. That's love, bro. Because hindi madali yung trabaho ni Andre, di ba? Hanggang overtime niya. So Andre, at that moment, na talagang punong-puno ka ng galit and minura mo ang Diyos. Because para bang siguro you're thinking, ano pa ba? What else? We're already being pressed in so many sides, no? Ano pa? What else is going to happen to us? So if you could go back to that young version of Andre and you were to give him advice now hindsight, na at this age and stage of your life, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko lang
yung dating Andre na manampalataya sa Panginoon. Kasi po yun lang talaga ang nagbago sa buhay ko talaga. Yung isip ko, yung puso ko, damdamin ko, yun po lamang nung makilala ko si Jesus talaga. Balikan ang Panginoon lamang sa buhay. Well, thank you, Andre, for sharing your heart with us. I know na marami pang revelasyon at panabik na tagpo sa kwento mo, kaya abangan namin yan bukas hanggang Friday. Ikaw, kapatid, ano ang kwento ng buhay mo? Puno ba ng hinanakit, sama ng loob o mga katanungan? Kapatid, lumapit ka at humingi ng lakas at tulong sa ating Panginoon. Sabi nga sa mga awit 18 verses 1-2, O Yahweh, ika'y aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Jesus is more than our source of strength. He is our Savior. Let Him take the lead in your life and guide you toward a life of righteousness and purpose. Your life can change, kapatid, starting today. Ang kailangan mo lang gawin ay manalangin ng tao sa iyong puso. Bow your head down with us and let's pray. Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe ninyo, mensahe ng Ebanghelyo. Maraming salamat, Panginoon, na pangako ninyo na ako'y mapapatawad sa aking kasalanan. Hingin ko lang sa inyo ng kapatawaran. So, Father, sa oras na ito, lumalapit po ako at humihingi po ako ng kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan. Father, forgive me of all my sins and cleanse me of all my unrighteousness, O Diyos. I accept you, Jesus, as my Lord and Savior. Would you lead me? Would you guide me? Holy Spirit, fill me now and allow me, empower me, Lord, to live a life that is worthy of your sacrifice on the cross. O Diyos, mula sa araw na ito, I am yours. All of me, body, soul, and spirit, from this day forward. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, Yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Welcome to Push Pilipinas, kung saan binibigyan natin ng daan ang mga prayer request at answered prayers na na-post ng ilang nating kababayan sa Facebook at YouTube ng The 700 Club Asia. Tulad nitong prayer galing kay Melissa. Walk with me, Lord. Cover me, my husband, my children with your Holy Spirit. Bless our family and heal us from any hatred and pain. Yes, Lord, we stand in agreement and we declare in the name of Jesus, cover the entire family of Melissa with your precious blood. Lord, drive away any hatred, drive away any pain in their lives, and your divine protection be upon them daily. In Jesus' name, amen and amen. Ito naman galing kay Jen. Lord, ikaw na po bahala sa akin sa bigat man ng pinagdaraanan ko ngayon. Alam ko hindi mo ako papabayaan. Healing sa ating lahat na dumaranas ng anxiety, depression, at stress. Father, right now, we ask you to intervene in the situation of Jen. Father, would you move mightily? Lord, pakilift ngayon sa oras na ito ang kanyang depression, ang kanyang anger, whatever else, Lord, is building up in her. In Jesus' name, release her now. Amen and amen. Kung sinagot ni Lord ang inyong dasal, balitaan nyo naman kami, kapatid, para sabay-sabay natin pasalamatan ang ating Panginoon. Call us now or send us a message on the 700 Club Asia Facebook Messenger. At kung meron din kayong prayer request, pwede kayong tumawag sa ating 24/7 Prayer Center or post your message on the social media platforms of the 700 Club Asia. Baka sa susunod naming episode, ang message nyo naman ang aming mababasa. Patuloy tayong mag-push. Pray until something happens. Another inspiring story is coming your way when the 700 Club Asia returns. Huwag kayong aalis. Stay with us. Ang
pag-asa ay parang isang buto, kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day Reading Plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. May kasabihang ang paggaling ay isang paglalakbay na hindi kailangan tahaking mag-isa. Kaya naman agad na nagpaabot ng tulong ang ating Humanitarian Arm Operation Blessing sa mga biktima ng malakas na lindol sa Baganga, Davao Oriental. Layunin nitong iparamdam sa ating mga kababayan na salanta na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Isang Diyos na hindi kailanman nangiiwan bagkus laging nating kasama sa bawat pagsubok. Operation Blessings Disaster Relief Team traveled to Coog Integrated School, which served as an evacuation center to bring much-needed care and assistance. Nearly 180 patients received free medical checkups and medicines, and we also provided psychological first aid to teachers and residents struggling to cope with the emotional toll of the disaster. In every prayer and act of care, we witness hearts slowly finding comfort, strength, and hope again. Amen. Pero ang lahat ng pagtulong na ito ay hindi namin kaya mag-isa. Kailangan namin ng mga volunteers, AFP staff, suporta ng ating mga NGOs at church partners, pati rin po kayo, our faithful and generous supporters. Kaya thank you so much. Your monthly support to CBN Asia makes it possible for us to reach communities and extend help sa mga kababayan natin niyanig ng lindol at iba't ibang pagsubok sa buhay. Ipagpatuloy natin ang bayanihan. Tulungan natin silang mabilis na makabangon. Be a CBN Asia partner now. That's right. To donate, just scan the CBN Asia QR code on your screen. Call our numbers, chat with us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia, or visit cbnasia.com/give for more details. And God bless you for your generosity. Samantala, napanood natin kanina kung paano naapektuhan ang pamilya sa pambababae ng ama ni Andre at kung paano rin lumambot ang kanilang puso nang humingi ng tawad ang ama. There is freedom in forgiveness, and forgiveness needs to always be in the picture in any relationship, Mari. That's right. Sabi nga sa Mateo 6, verses 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So if you're finding it hard to forgive, ask God for help. He will give you the strength to do it, and you will experience the true peace and freedom that comes only from Him. Amen. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us bring inspiring and life-transforming stories to more people through the 700 Club Asia. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or message us on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. God bless you more and more. Nagwa-one night stand pa ako. Yun nga eh. Yung tawag ng laman malakas eh. Ngunit mas malakas ang tawag ng Panginoon kay Andre. Abangan sa The 700 Club Asia